Panibagong araw, panibagong pagsubok sa buhay. Ako nga pala si Tin, at ito ang nangyari sa akin sa Valentine's Day. Tara, samahan niyo ako. February 14 na nga to ng umaga. 6 a.m. pa lang pero gising na ako. Maaga nga ako nagising, bala ko pasing maglatag ng bracelet at bouquet natin para sa gaganaping binibining baggaw. Nakasabit pa nga lang yung mga bouquet natin, hindi ko pa inipapak kasi tulog pa si Warren. Pagkabangon ko, nakita ko si Marcos at may sinasabi siya sa akin. Happy Valentine. Tumabi nga siya sa akin dito sa may hagdanan habang naglalaro siya ng Minecraft sa iPad niya. Tinatanong ko nga kung ano sasabihin niya sa mga taong may jowa pero hindi siya magsasalita, manonood lang siya sa iPad niya at magpapakyut. Sa mga oras na to, madami na ang nag-PPM at kukunin na daw nila yung mga orders nila. Ito nga pala yung unang kukunin, 6 roses at isang sunflower. Nakaligo na nga ako at nakaayos na rin, ready to go na tayo. Ang second delivery nga natin, itong pink and purple bouquet. Nilalampang pa nga ni Warren dyan, akala mo naman may mabibigay sa kanya. Isa pa ang order sa atin is yung pink bouquet. Meron ding per piece na pink and purple roses. Madami ang umorder sa atin ng ganito. Natatawa pa nga ako kay Warren kasi gagamitin niya daw yung bite ni Marcos para mag-deliver ng bouquet. Tignan lang natin kung makakaabot ka pa sa pupuntahan mo, Warren. Lumabas na nga kami dahil pupunta pa kami sa gym dahil may gaganaping Blood Olympic na yon. Magdodonate nga ako ng dugo ngayon para mabawasan naman yung kumufulong dugo ko pag nagagalit ako. Si Ma'am Kikik nga yung driver ko ngayon kasi bawal ako mapagod. Pagkarating nga namin sa gym, nagpa-check ako agad ng blood pressure ko dahil kailangan yon. Ito nga yung una na lang chine-check kapag magdodonate ka ng dugo. Dito nga nila malalaman kung high blood ka or low blood ka. Kapag normal naman yung BP mo, pwede kang mag-donate ng dugo. Pangatlong beses ko na nga itong mag-donate ng dugo. And sa awa ng Diyos, lagi naman akong okay at healthy. At makakatulong pa tayo sa mga taong nangangailangan ng dugo. Pagkatapos ko nga dyan magpa-BP, hinihintay ko na lang yung form ko para makapagpila na ako. Alas 8 pa nga lang to ng umaga pero ang haba na ng pila. Hindi nga muna ako pumina dyan dahil magdi-deliver pa ako ng mga orders. Naglakad na nga lang kami dahil malapit lang naman yung pagdi-deliveran namin. Kasama ko nga si Ma'am Kikit at si Warren dyan. Dito nga namin i-deliver yung bouquet kay Auntie Janet. Pinapabigay nga ng kalbong dahil in-order niya yan. Di nga naniniwala si Auntie Janet na para sa kanya yung bouquet. Uyaya nga niya si Pepe para picturean siya habang hawak niya yung bouquet. Ang third delivery nga natin is dito sa may Binas Main. Naghihintay nga lang kami ni Warren dito sa may labas ng gate. Ilang minuto nga nandyan na nga yung kukuha ng per pieces na flower natin. 2 rose nga yung order niya at may 2 ding bracelet. Pagkabigay nga niya yung bayad niya, sinuflian ko ng shot, ready to go na naman tayo. Sa mga oras na to, isa lang ang tumatakbo sa isip ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sobrang solid ng mga plano niya. Noong last August 2024 pa nga lang tayo nagsisimula pero ang dami ng learnings, skills, and knowledge ang natututunan natin. Kaya kayo, magtiwala lang tayo sa mga plano ng Panginoon sa atin. Natural lang sa atin ang mahirapan at masaktan. Kailangan lang nating bumangon at maging matatag sa ating buhay. Sama-sama natin yung harapin kahit may mga taong hindi naniniwala sa atin. Nandito na nga ako sa gym at nakapila na ako. Habang nasa pila nga ako, may nag-PM na naman na kukunin na daw nila yung orders nila. Kaya si Warren muna ang pumalit sa pila ko dahil kailangan ko nang i-deliver to. Ang 4 na nga na-order ito. Dito ko nga ulit i-deliver yung order dito sa may Binas Main. Pagkatapos ko nga ulit mag-deliver, bumalik na agad ako sa pila and pansin ko malapit na ako makaupo. Doon naman sa harap, dumating na si Mayor at napipicture-picture na sila for documentation. Pero tuloy pa rin ang pila. Alas 11 na nga ito ng tanghali at halos gutom na ang lahat. At yan na nga, nag-announce na nga sila na kailangan muna namin kumain para maging malakas kami. Kailangan kasi natin kumain kapag magdodonate tayo ng dugo. Kasi posibleng manghina or mahilo tayo kapag hindi tayo kumain. Kaya ako dyan, tamang kain lang ng kain. Nakaupo na nga lang ako dyan sa may gilid kasi halos wala ng paggupuan. Pagkatapos ko nga kumain dyan ng ilang minuto, umupo muna kami kasama ko sila Pepe para hintayin mag-resume ulit yung pila. At sa wakas, malapit na ako sa pila para matest yung dugo ko. Ako na nga ang susunod pagkatapos ni ate. Ganyan pala yung ginagawa nila para itest yung dugo mo. Tutusukin nila yung middle finger mo para makakuha sila ng dugo para doon nila malaman kung pasado ka or hindi. Pagkatapos ko dyan matest, pasalo naman ako. Meron na naman nga nag-PM na kukunin na naman nila yung order nila. Dito na naman nga ulit sa may Binas Main. Kaya pala madami nag-order ng bouquet sa atin kasi JS prom nila. Nakita ko pa nga yung 3 lalaki na may hawak silang 3 bouquet. Pang-5 na nga to ng delivery ng order natin.
Nakakatuwa kasi na-appreciate nila yung mga gawa nating bouquet. Pagkatapos ng delivery, balik na naman tayo sa gym. Tinitignan ko nga dyan si Warren dahil magpapakuha ako ng tubig. At ayan na nga siya, ang ganda-ganda niya, grabe. Thank you Warren, stay pretty, stay alive. Alauna na nga ito ng hapon pero hindi pa natatawag yung pangalan ko. Ang haba-haba pa lang kasi ng pila. Ang dami nga kasing taong pumunta para mag-donate ng dugo. Sa mga oras na yan, may nakikita na din ako nagko-collapse dahil sa pag-donate ng dugo. Mainit din kasi yung panahon at saka natural lang din yun kapag nag-donate ka ng dugo pag hindi mo kaya. Sa matagal na paghihintay nga tawag na din yung pangalan ko at ready na ako mag-donate ng dugo. Hinihintay ko na nga lang dyan kung saan ako pipiesto. At yan na nga nakahiga na ako at naitusok na din yung paglalagyan ng dugo. Sabi nga nung nag-a-assist, i-close and open mo lang daw yung kamay mo para mag-flow ng maayos yung paglabas ng dugo. Okay naman ako sa mga oras na yan and actually, pangatlong beses ko na magpatanggal to kaya normal na lang sa akin. Pagkaraan ng ilang minuto natapos na din. 150cc nga lang yung kinuha nilang dugo. Pagkatapos ng ilang minutong pagpapahinga, nandito na nga kami sa may multicab. Madami nga kaming pupunta para manood sa pageant. Kasama nga namin dyan si Marcos at pinagtitripan nila kasi hindi niya sinama yung iPad niya. Tinatawanan pa nga namin dyan kasi nagagalit siya. Nakarating na nga kami dyan at nagbubuhat na kami ng gamit. Hindi pa kasi kami nakakita ng tamang spot para sa paglalatagan natin. Kasama ko ang nagbuhat sila Andeng, Kathleen, Libnos, Pepe. Hindi pa nga kami makahanap ng tamang spot kasi nagagalit yung mga TMG. Hanggang sa nagtanong na lang kami doon sa nagtitinda ng popcorn kung pwede kaming makisingit sa tabi nila. Happy to say, pumayag naman sila at yan, nakalatag na kami at nakaayos na din tayo. Naghihintay na nga lang tayo ng mga taong bibili. 2,000 years later, meron na ding bumili ng mga bouquet natin kasama ko nga dyan si Kathleen. Meron na ding pumipili ng mga bracelet natin. Alas 3 na nga ito ng hapon kaya madami ng tao. Nagde-decide pa nga lang daw sila kung anong bibilhin nila kasi hindi daw sila makapili. Fast forward, si Kathleen nga dyan kinakabahan kasi magbibigay din siya ng bouquet. Akala mo naman magpro-propose na sa sobrang kaba. At yan na nga dumating na yung girl in white with NMAX. Papalapit na nga dyan si Kathleen at ibibigay na niya yung bouquet. Hay, talaga naman pag nagmamahal niyo yung gagawin mo ang lahat para mapasaya yung taong minamahal mo. Tama ba ako, Kat? Natatawa na nga lang ako dyan na part kasi alam kong kinakabahan si Kathleen. Binin ka pala magmahal, Kat, ha? Anyway, Kat, good luck. Sana may happy ending. At ito na nga, nagdagsa na yung bumibili ng mga bouquet. Halos may dala-dalawa na ang kinukuha. Ganyan dapat mag-effort, solid. Inaayos pa nga namin ni Pepe yung dalawang kinuha dyan kasi hindi namin alam kung saan namin ilalagay. Wala din kasi akong dila ng paglalagyan ng mga bouquet kasi sobrang nag-rush ako. Sorry guys, next time magdala na ako ng trash bag para sa inyo. Para hindi na lang iisang may lagay nyo doon, pati jowa nyo ilagay nyo na din. May lang to pero saludo ako sa mga taong nagmamahal ng sobra-sobra. Yung todo effort nila, mapasaya lang yung mga taong mahal nila. Pero sana wag nating kakalimutan yung mga taong importante sa atin, katulad ng pamilya. Sana nga pasaya din natin sila sa mga araw ng mga puso. At yan na nga, halos dalawa na lang natira sa bouquet natin. Salamat po sa mga bumili at sana naging masaya yung mga taong pinagbigyan nyo ng mga bouquet na yan. Kasi ginawa namin yan with effort and love. Kasama ko nga sila Peja na nagtitinda, si Andeng naman yung taga-video dyan. Gubagabi na nga sa mga oras na to at yan si Marcos sinatanong ko siya kung paano siya mag-teacher mamaya. May pasayaw-sayaw pa nga siya dyan. Ninatag ko na nga din yung mga ibang necklace, keychain and bracelet natin dyan. Alas 7 na nga ito ng gabi, ang dalawa na lang yung bouquet natin. Dagsahan na din yung mga bumibili and di na din ako makapag-video ng maayos kasi nag-iisa na lang ako dito. Pumasok na din kasi sila Pepe sa loob kasi nagsimula na din yung pageant. Sad to say guys, palubat na tong phone ko, di ko na din na video yung mga bumili ng bouquet natin. And actually naubos yung bouquet natin. Madami din namang bumili ng bracelet pero hindi ko nga nakunan. Mga alas 11 na nga natapos yung pageant. Hindi na din ako nakapag-video kung paano kami nag-ayos ng mga gamit. Pero salamat guys. See you again for another latag serye. Ako nga pala si Tin. Tambay lang pero may pangarap. Bye-bye!